Yun, magandang araw po mga idol, no? Sa araw na ito ay magbibigay po tayo ng isang kakaibang reaksyon. Ito po ay batay po sa vlog ni Daddy Frankie. Alam niyo po mga idol, tayo po ay isang avid fans ni Daddy Frankie. Nag-uumpisa pa lang ay nakasubaybay na po ako sa kanya. Kaya po, ito pong mga nagdaang araw, nung pong magkaroon po siya ng series of vlog, nung mayroon siyang tinulungang isang matanda at binigyan siya ng isang pamana, ano po yung lumang baul na yan. So, mula po nung mapasakaman niya yung baul, ay napansin po ni Daddy Frankie na tila hindi po naging ordinaryo ang mga araw. Maging ang kanyang mga kasamahan, di po ba? May mga nagkasakit, nilagnat, si Daddy Frankie nahulog sa bangin. Kaya po napagtanto ni Daddy Frankie na mukhang hindi po maganda ang hatid sa kanya ng baul na ito. Kaya kanya pong napagpasyahan na ibalik na lang ito sa matanda. Actually, kung titingnan po natin yung comment section, ano po, doon po sa nagbabasa, marami pong sinasabi na, Daddy Frankie, balik mo na lang yan. Meron pang, ito po, hindi po sa akin, ayon po sa mga nagko-comment, di umano na aswang daw, may mga ganyan, something like that, ano po. So nagkaroon po talaga ako ng kuryosidad na panoorin yung talagang buong video. Kaya po nung doon sa punto ng pagbabalik po ng baul po, ay mayroon pong sinabi ang matanda dahil tinanggi po ng matanda, hindi na po ito tinanggap, di ba? Sabi ng matanda hindi ko na po matatanggap yan dahil yan po ay para na po sa iyo, iyon na po yung baul. So ang nangyari po mga idol, nagkaroon ng pag-uusap sila, si Daddy Frankie at saka yung matanda, at naitanong kung inyo pong naabot ang part ng video na yan, di po ba? Yung pong naitanong ni Daddy Frankie na may laman po ba ang baul na ito? Ang sabi po ng matanda ay mayroon. Pinapakain po ba? Sabi naman, opo, pinapakain po yan. Nung pong umabot din po ako sa punto na yan, so kinalabutan ako, kasi sabi ko, ano kaya ang laman ng baul na yan? Alam niyo po kasi mga idol, nung pinagtagpi-tagpi natin yung comment section, tapos yung mga pangyayari na yan, meron lang po akong i-share na idea po sa inyo na kwento, pero hindi po sinasabi ko na kinukonclude ko na yung matanda ay ganito po siya. Sa amin po kasi, mayroong kwento about sa sigbin. Doon ako natakot eh. Ang sigbin po kasi ay isa po siyang alaga. Ito po ay kwentong Pinoy. Na sabi nga kung natin ay para siyang goat, para siyang something like that, goat. Pero kakaiba po ito dahil sa amin po, sa kwento po ng mga tatanda sa Samar, ang sigbin ay isang kakaibang uri ng hayop na hindi mo ito nakikita. Ang nakakakita lamang nito yung agarod, yung nagmamay-ari. At ito po ay talagang pinapakain. At ang sino mang nagmamay-ari ng isang sigbin ay nagiging wakwak. Nagiging wakwak siya. Nagiging aswang. So, yan po yung kwento na nagsasalin-salin sa amin sa Samar, mula po sa aming mga lolo't lola. At I don't know kung familiar kayo, kung mayroon pong idea kayo sa ganitong klase o kilala nyo ang sigbin, mas mas i-type din po ninyo para magkatugma tayo. Ang hangad ko lamang po naman dito sa atin reaksyon ay yung pong mabigyan ng kahit pa paanong payo po si Daddy Frankie, dahil pare-parehas tayong nagmamahal kay Daddy Frankie. Excuse me. So, nung pong nakita at narinig ko na yan po yung pinapakain, yan po ay sabi niya ay magiging makapangyarihan, yan po ay kapangyarihan mo. Doon ko po sumagi po sa isip ko yung kwento, na umiikot doon sa amin sa Samar about sa sigbin. Kasi ang taong nagkakaroon ng alaga nito ay nagiging makapangyarihan. Meron siyang parang kakaibang power, at talagang nagiging aswang siya. Actually, kaya ngang sabi nga na iba pwedeng
maglaho agad, hindi mo makita o magpasalin-salin ng kahit anong klaseng uri ng hayop. Parang ganun. At ang nakakatakot dito ay yung hindi mo pa gamay. Gamay yung inaalagaan mo. Kung mga nag-uumpisa pa lang. Kasi nagiging nagiging hindi po siya nakokontrol yung kanyang behavior at kilaw. Alam niyo po, mayroon pong kapitbahay sa amin na naging biktima po ng aswang. Ang nangyari po ay matagal na siyang nagkikwento na nakakakita siya ng kakaibang nilalang sa gabi sa kanilang bahay. So, sa madaling salita, nagulat na lang sila kasi namatay ito sa hindi nila maipaliwanag na pamamaraan. At nung panahon na namatay ito, may nakita silang gumugulong na usok. Doon po sa labas ng bahay nila. At nang gumulong po itong usok na ito, pagdating po doon sa bandang dulo ay nakakita sila ng parang kakaibang klase ng tupa. So, doon nila napagtanto na itong taong ito ay naaswang. Kaya ho, nung napagtahi-tahi ko ang kwento na yan, doon po sa kwento na yan, natakot ako. Hindi ko po kinukonclude na ito pong matanda ay ganito po siya. Pero ang sa atin lamang ay ang mapagkapagbigay po ng konting precaution kay Daddy Frankie. Kasi batid naman natin na si Daddy Frankie ay isang mabait na tao. Sobrang napaka-matulungin po nito. Actually, mga idol, kaya ako nga po sinasabi na ako po ay nakasubaybay. Kasi nung ako po ay nag-uumpisang mag-vlog, una po akong mag-vlog kay Daddy Frankie. Una po akong mag-vlog. Nag-uumpisa pa lang yan, mga ilang pa lang followers niya, something 3,000. Sa lugar ng somewhere in Pasig. Boundary po ng Pasig yan at saka Makati, diyan po siya umiikot eh. Ang ginagawa po niya ni Daddy Frankie noon, may dadala po siyang thermos at may dala siyang saging. Umiikot yan sa mga terminal ng tricycle, nagbibigay siya ng kape. Yan po yung start ng kanyang charity mission. So, nagtuloy-tuloy po yan hanggang sa pumutok ang kanyang pangalan nung nagpunta siya ng Pangasinan. Sa Pangasinan po kasi ginawa niya yung kanyang mga social experiment na doon nagpaputok sa kanya at doon siya naging mas lalong kilala. So, ako po ay isang napakatagal ng followers ng Daddy Frankie. Kaya po nasasabi ko ito. Ngayon po, sa parting ito, doon po sa usapin ng lumang baul, ang masasabi ko no lamang po at may papayo ko, sana po Daddy Frankie ay wag mong tanggapin. Ngayon po sa sitwasyon na yan, na ayaw po naman tanggapin ng matanda at ayaw isauli, maaari mo na lang po siguro para sa akin, pwede mong iwan sa kanila nang hindi niya alam or ilibing mo sa lupa, doon po sa lugar na mas malayo po sa bahay ninyo. Kasi po, minsan kapag kausap mo ang tao ay parang mahuha yung loob mo. Di po ba? Pero ang kinakatakot lang natin na baka po ito ang magpahamak sa iyo. So, kawawa naman ang mga taong nag-aantay sa inyo. Marami pa po kayong mga posibleng gawin. Marami pa po kayong mga vlog at pagtulong na pwedeng gawin. Kaya po, siguro para sa vlog na ito na ginagawa mo ay enough na rin po yung mga ginawa mong pagtulong sa kanya. So, naibigay mo na rin po yung the best para sa kanya. Kung sakali man ito ang tingin mo ay magpapahamak sa'yo, sana po ay maiwasan hanggat maaga pa. Wala naman sino mang tao na maghahangad na mapahamak na ang ating idolo, di po ba? Kasi po, batid natin na ang puso ng Daddy Frankie ay nasa kabutihan. Although alam natin na ang kabutihan ay laging nananalo laban sa kasamaan. Pero sa ganitong sitwasyon, Daddy Frankie,
nababahala ako din po base po sa mga kwentong karanasan na nanggaling po sa lugar namin at nang naidudugtong ko po dito po sa mga vlog na nakikita ko sa inyo. Hindi ko man kinukonclude pero halos magkahawig baka po sa halip na maging maganda po ang iyong tatahaking landas sa larangan ng pagtulong ay ito po ang magpahamak sa iyo. Siguro po, Daddy Frankie, mas mainam na, kumbaga, yan, wag mo na lang pong dalhin sa bahay mo, ibaon mo na lang yan, at upang sa ganun ay maputol na, kumbaga maputol. Kasi ang mga ganyan pong pangyayari mga idol, ang sabi nga ng iba ay hindi yan napapanatag, ano po, ang kanilang kaisipan, lalo na kung panahon ng pamamaalam hanggat hindi na isasalin ang bagay na yan. Baka po, Daddy Frankie, ay ikaw po ang naisipang pagsalinan ng bagay ito at sa halip na makatulong sa iyo ay mas lalong ikapahamak po. Mga idol, kung meron po kayong idea about po sa kwento ng Sigbin, mas lalong palalimin pa po natin, kwento po sa ilalim upang sa ganun ay mabigyan din po ng idea ang ating mga manunood patungkol sa vlog ito. Ito po ay kakaibang uri ng vlog, bagamat again hindi po natin kinukonklud na ganun nga po si tatay. Kinunikta lang po natin ang kwentong narinig natin sa ating kapaligiran patungkol po sa video na ating pong nakita. Sa muli po mga idol, ako po si Taong Gala at kung sakali man po sa grupo ni Daddy Frankie ay meron po silang kumbaga restriction dito po sa ating reaksyon, huwag po silang mag-atubiling kontakin o maglagay sa comment section at atin pong tatanggalin ang ating pong vlog na ito para po respeto sa kanila dahil po tayo po ay nakapagbigay ng reaksyon na wala po tayong pahintulot sa kanila. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ako po si Taong Gala. Sana po ay patuloy niyo pong subaybayan ang ating mga susunod pang mga reaction video. Hanggang sa susunod na video mga idol, follow and share.